kukunin ko lang ang inyong reaksyon. Alam ko nasa ano kayo, nasa pareho kayong branch ng government legislative ano. Pero yung ganung klaseng gulo na maski yung mga senador na nagsasabi na parang ang baba na at kailangan itaas yung imahe ng Senado. Anong reaction niyo dun sa ganun ano na talagang may mga words na kaya natatalo ang isang SP kasi hindi naaalaga ang maigi. Ano ba yung alaga na ine-expect ng iba dyan? Oo. Talagang kita-kita natin in full display yung patronage politics doon sa mga ganyang chika ng ilang mga miyembro ng Senado at yung ganyang mga treatment nila doon sa mismong pagpili ng kanilang magiging leader. Pero yung pinaka nakakapanlumo dito ay kung paano nasasalaula yung institution. Tama kayo, talaga napakababa nung tingin ngayon ng mga tao doon sa Senate as an institution. Parang far cry from the time nung panahon na puro mga states men ang nandyan, mga the likes of Jokno, Recto, Tanyada. Pero ngayon ayoko na sabihin ng ioklido ng iba. Yeah. So ano yung tingin ninyo, Kong, na pwedeng gawin, kumbaga, to bring back kung nawala man yung integridad ng institusyon? At pwede nilang Well, gawin? I think yung immediate step will be to rectify yung nangyari last week. No? Hindi po pwedeng ganun na lang yun. Hindi po pwedeng magpatuloy na lamang yung mga nasa positions of power, particularly yung Senate leadership, na naging dahilan ng kaguluhang ito. Hindi po pwede na manatili sila sa posisyon ng ganun-ganun na lang. Dapat merong pananagutan, tapos dapat meron din, sa lalong madaling panahon, the Senate has to take bold actions para i-rectify itong isyong ito. I think a change in leadership is a step in the right direction. It will be sending a strong signal to our kababayan na yung Senate is starting anew. And the Senate is trying to make up for failing the nation the last 2 weeks. And of course, alam po natin na yung nangyaring gulo sa Senado kahapon o nung nakaraang linggo po, nagsimula nung bumalik si Senator Bato de la Rosa dyan po sa kanilang tanggapan. But then, 2:30 ng May 14, nakita natin based on CCTV na lumabas siya kasama si Senador Bato de la Rosa. So ano po yung dapat na maging pagturing doon sa nangyaring yon? Especially ang sabi ni Senator Robin, di naman daw niya tinulungan, nakisabay lang. Hindi daw pagtakas yun. Oo. Napakalam yan, napakalabo. Sabi nga ng mga bakla Boma Labs, yung palusot ni Senator Robin. Malinaw na malinaw, no? Kasama siya doon sa nagtakas at nagpuslit. In fact, yung kanyang dapat ay palusot, naging parang confession pa. Para siya nagpaliwanag sa presinto, tapos pinahamak pa niya yung sarili niya. Siya yung nag-udyok kay Senator Bato na quote-unquote ay umalis o lumabas ng Senado. Tapos yung pinakamalala dito, yung ginamit na getaway car sa kanya. So ano yun, nag-carpooling lang sila, di ba? Getaway car nga yun. So kita natin, no? The Senate as an institution at yung ilang mga senador, nagkakanlong na isang kilalang nagpapatay ng libu-libong mga Pilipino. At doon sa pagkakanlong na yun nila, hindi lang siya nagamit para mabago yung leadership ng Senado, ginamit din nila yung kaguluhan, yung chaos, to be able to let Senator Bato escape again yung pagsaserve sa kanya ng warrant. So, doon pa lang nakakaya na talaga dahil you would expect the Senate, isang body that creates laws, to uphold the law. Pero sila pa talaga yung naging accessory. At in fact, baka nga sila pa yung naging nag-facilitate nung pagtakas si Senator Bato. And ano dito malinaw dito ang pananagutan at responsibilidad ng current Senate leadership. Kaya talaga mahihirapang mag-move on ang Senado at ibalik yung kanyang kredibilidad at integridad kung ito pa rin yung liderato na meron sila. Isang liderato na walang dinala sa Kongreso, sa Congress at sa lipunan natin, kundi puro kaguluhan at chaos. No? Ang sabi nga ng isang bakla, puro katsipan. At itong katsipan na ito ay pagsalaula sa ating legislative institution. Kong, good evening. Si Chicky Verhel po. Ito kanina po, no, ay na-mention po ninyo na itong pag-change ng leadership or possibly change again of Senate leadership po ay step in the right direction. Pero meron din pong school of thought na kung papalit-palit tayo ng ganito, halos every week na, not every week, but halos every week, ano yan, parang circus na talaga po yan at lalong bababa ang tingin sa Senado. Ano po ang komento po ninyo dito?
Isang dahilan din sa pagbaba ng tingin sa Senado ng mga tao ay precisely yung Senate leadership. Nakita naman natin upon the assumption of Senate President Cayetano, talaga namang ang dami nang nangyari at yung mga nangyaring ito ay hindi nakatulong para ma-restore yung tiwala ng taong bayan sa Senado. Kaya kung mananatili siya sa posisyon, mananatiling ganito yung tingin ng ating mga kababayan sa Senado. Tapos mahalaga yung pagpapalit. I know that this sends a strong signal in terms of stability na isang democratic institution, pero hindi po pwedeng in the name of just having stability ay titiisin natin na ganito yung klase ng leadership ng Senate. Para siyang pigsa. Usong-uso ang pigsa ngayong summer, di ba? Yes. Ang pigsa, pwede mong tiisin, pero at a certain point, kinakailangan mo talagang paputukin para talaga makaramdam ka ng relief at gumaling. So tanggalin ang nana. Yeah. Tanggalin ang nana at tanggalin yung mata. Kasi pag hindi natanggal ang mata, tutubo lang yung pigsa sa ibang bahagi ng katawan. Pasensya na po sa mga kababayan natin naghahaponan. Kumakain. Yes. Meron pa ba kayong tanong tungkol kay Senator Robin Hood at kay Senator Bato? Mag-move on sana ako sa makikibalita tayo sa lower house kay Kong Percy. Dahil alam namin kahapon may Alam mo, Job, Yes. pasensya na, sisingit lang ako. Oh. Kasi dati na sana yung mga taong tawagin yung House of Representatives as the lower house. Pero sa ganitong lagay ng mga bagay-bagay, mukhang hindi kami ang lower house. Ay, Naghihintay na nga kami ng survey eh. Kasi di ba inaano yan, tinitingnan ng mga survey firms kung sino yung mas may mataas na trust dyan sa mga sangay or ahensya ng gobyerno. We're waiting for that, Kong Percy, kasi mukhang may mga ganyang impression nga. No? True. So puntahan ko lang yung alam namin na kahapon nasabihan kami na meron nga parang parang nagpa-practice na for the impeachment eh. Baka naman may balita kayo, kamusta ang kanilang paghahanda at kung medyo kumpiyansa kayo doon sa kanilang laban. Well, una, kumpiyansa tayo dun sa level of evidence na meron tayo. Talagang matindi yung ebidensya. In fact, sobrang lakas ng ebidensya. Ayaw nang sagutin ni VP Sara at ng kampo niya. Yung mga ebidensya, iniiba na lang yung usapan, kinakasuhan na lang kami, nang sa ganun ay hindi matuloy yung pagpipresenta ng ebidensya sa Senado. So, doon pala sa count noong level ng integrity ng evidence, talagang mataas ito. Plus the fact na grabe din naman, powerhouse din naman yung ating prosecution panel, yung public prosecutors natin from the House of Representatives. Imagine, you have a former Secretary of Justice, a former Senator, Representative Leila de Lima. You have a legal stalwart, former Dean of the Del Esio College of Law, Dean Kong Chel Jok, no? And of course, we have Kakabag Ao na dati rin na naging bahagi ng prosecution panel dun sa impeachment na nanalo, ha? Ito yung impeachment ni Corona. Plus, of course, andyan si Chair Beatrix Lubistron, andyan si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor at iba pang nilang mga kasama. So, malinaw na, matibay yung ebidensya, tas malakas pa yung prosecution panel, saan palulugar yung kampo ni Sara. pero ngayon po na kumbaga masasabi ba natin na unstable yung nangyayari doon sa Senate? I don't know if that's the right term. Paano po yun makakaapekto doon sa impeachment? Hindi tayo sigurado kung magkakaroon na naman ng panibagong Senate coup. Sa dulo kasi yung integrity ng Senate very critical dito sa impeachment process. Ang isang Senado na walang kredibilidad, ano man yung desisyon na kanyang gagawin ay maaaring makaapekto doon sa outcome nitong accountability process. How can a body like the Senate, an impeachment trial court, hold accountable a person kung sila mismo ay hindi kaya i-hold accountable yung kanilang mga sarili? Kaya mahalaga itong process na pagdadaanan ng Senado next week in order to be able to deserve yung ganitong pagtingin ng taong bayan, nakakayanin nilang i-try ng impartially, justly yung impeachment complaint, articles of impeachment that came from the House of Representatives. Na-mention na nga po ang articles of impeachment, no? Yesterday, tinanong ko si Representative Jervy Luistro kung siya ang tatanungin, kung siya ang masusunod, ano dapat ang uunahin sa articles of impeachment? Kung kayo po, ano po dapat ang uunahin po na i-present dun sa impeachment trial kapag nag-start na po? Aling article of impeachment? Ako, very practical ako eh. Sa akin, ano yung dalawa na pinakamalakas na kaya agad makakuha ng vote of conviction? Tingin ko, yung
pinakamatindi dito yung grave threats kasi napanood ng buong bayan, ng buong mundo actually, yung pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo at sa ilang pang mga key officials. Tapos pangalawa yung unexplained wealth. Tingin ko just based on those two counts, kaya na i-convict si Vice President Sara Duterte. Pero kailangan pa rin naman marinig ng taong bayan yung presentation ng evidence pagdating sa pang-abuso niya sa kapangyarihan, yan man ay confidential funds or bribery, para makita natin mga kabayan na talagang hindi deserve ng taong ito na maupo sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Kung mga kababayan po, tayo naman po ang manonood o kami po ang manonood, no, mas affected, ako personally, mas affected ako dun kung sakali man, dun sa SALN, dun sa unexplained wealth. So I would really want to see the evidence on that first and foremost. Pero sabi nyo nga po, yung kung kayo po ang tatanungin, yung ano pa rin, no, yung grave threat pa rin, yung uunahin po ninyo. Yun ang uunahin ko pagkatapos nun ay pwede natin either maunayaan or mauna yung sa unexplained wealth. Basta yung unang dalawang yung tingin ko, those are strong enough grounds para i-convict siya. Pero I also recognize the importance of presenting yung bribery at saka yung confidential funds dahil ito kailangan makita ng mga kababayan natin, hindi fit for public office ang taong ito. Kung Percy, follow up ako sa tanong ni Maceto ko sa composition ng Senate at yung lagay ng kanilang estado, no, na kung sila ay credible or hindi, ano. Ang follow up ko doon ay yung push ng isang malapit na senador kay Senator Bato, no, na siya ay makapag-participate by way of online voting at saka panonood via online ng mga nagaganap. Marami na nang nagsabi o nag-thumbs down dito. No? I'm sure kayo din. Pero ano ba ang inyong opinion dyan? Ganun ba kadali na mabago yan sa legislatura kung ganito yung gusto nilang mangyari? Well, alam naman natin yung objective why they are proposing this. Hindi lamang dito sa usapin ng impeachment, eventually, kahit sa usapin ng election ng Senate President. Na paano? Kahit hindi siya present, dun sa hall, nagtatago siya, makakaboto siya for a Senate President. So, sa dulo, malinaw yung motivation nila. Alam natin yung ulterior motive at kitang-kita ito ng taong bayan. Sabi nga ng mga lola natin, kapag may ganyang halatang-halata, kita ang half sleep. Pero sa ngayon po, sa nakita nyo pong mga ebidensya po, confident po kayo na dapat ma-convict po. Conviction po ang talagang hatol kay VP Sara sa impeachment trial kung sakaling meron na nga po na impeachment trial. Sa dulo, malinaw yung ebidensya and the evidence points to conviction. At ito rin yung inaasahan ng maraming mga kababayan natin na napanood yung buong unfolding ng presentation of evidence sa Committee on Justice sa House of Representatives. At linawin natin, ni minsan hindi sinagot, hindi pinabulaanan ng Vice Presidente o ng kanyang kampo ang mga ebidensyang ito. Okay. Kong Percy, Sandanya, maraming salamat po